Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na with evidence. Ako grabe pala itong si Congressman Bong Suntay. Binara ang AMLAC Attorney Ruel Buenaventura, Jinky Luistro at ibang kongresista na pipirma sa impeachment ni BP Sara gamit ang ebidensyang nakalap galing sa AMLAC ay pwedeng makasuhan at makulong hanggang 6 na taon? Nako, ito palang AMLAC na si Attorney Ruel Buenaventura, kababago-bago pa lang itong umupo. Nako po, ang bilis naman. 'Di ba kabibig? O ito ang ating nabasa dito ang kabibig. Naku po, ito i-share ko sa inyo kabibig kung ano ang ating nakalap na impormasyon sa mga post ng mga kilalang tao. Itong si Attorney Ronel Buenaventura, ito aling korte ang nagbigay ng pahintulot dito sa mamang ito at sa AMLAC na maglabas ng mga bank transactions ni Vice President Sara Duterte, Attorney Manscarpio, former President Rodrigo Roa Duterte, Veronica Duterte, Sebastian Duterte at Paulo Duterte kasama si Shelito Avancenia, who authorized this man. Diba? May court order ba inilabas ang authorizing him and his office to make public bank documents and transaction? Kasi kung wala, lahat ng ginawa niya kanina or kahapon sa batasan ay illegal at maaring managot siya at ang AMLAC. He can be disbarred and publicly crucified. Section 9 of the AMLA explicitly provides that STRs and CTRs shall not be disclosed and are protected from public release. This confidentiality is reinforced by the bank's secrecy law and related financial privacy law. Naku po, Attorney Ronel, namumutla yung lips mo. Paano yan kung merong magsasampa ng kaso sa inyo at ipadisbar po kayo? Lalo nang nasama itong si Veronica Duterte at si Shelito Avancenia or si ang mama ni Kito Duterte, mga private individuals to. Hindi to mga politiko. Tapos, my goodness mga kabibig, paano yan? Ito pa ang sabi, ito, kaka-appoint lang pala nito taga-AMLAC. Ha? AMLAC names new executive director. This was April 14. Ooh, April 14 kabibig. In a statement on Tuesday, the council said lawyer Ronel Ventura will assume the office effective April 14, succeeding Matthew David, who requested to reassignment to another position within the central bank. Kauupo lang pala ni Mr. Naku po. Tapos magigisa na kayo ng maraming mga problema, mga kabibig. Ito kabibig ha. Meron tayong nabasa dito Sabi ni ito. Sabi ni Coco Locoy, sabi niya isang malaking panloloko, 3.92 billion transactions pero from 2025 to 2026. Basically, 22 years at ito ay transactions. 22 years na ba siyang VP? Lahat ba ng transactions sa accounts mo ay pera mo? No, hindi lahat ng pumapasok at lumalabas sa bank account mo ay pera mo. May mga kapatid akong OFW na pabili ng mga and so on and so forth. May binayaran lupa and so on. That is why panloloko ang issue nila sa transactions. Kung illegal ang transaction na yan, hindi sana matagal nang nakasuhan ang mag-asawa. Pero walang kaso kasi hindi illegal pero in-issue lang. Tama ka, bibig? Diba? Ang tagal na to 2005 to 2026, within this span of time, 22 years or 20 years, bakit walang reaction ng AMLAC? Bakit hindi kinasuhan? Bakit hindi pinatawag? Bakit hindi kinasuhan sa DOJ? Diba mga kabibig? Nako! Ito Nako po. Yan na kabibig. Ito si Atty. Bong Suntay ha. Kinig tayo. Nakakalula yung amount. Pagkatinig mo, 3 billion, di ba? So, ibig ba sabihin yan, how do we compute itong transaction na ito? Kunyari ako, may nag-deposit sa akin na 501,000. That's considered one transaction. Tama po. Now, binalik ko sa nag-deposit sa akin.
That's another transaction. Tama po, outflow naman. Oh. So outflow naman yon. So magto-total ngayon yon na 1 million. Kasi may pumasok sa akin 500, may lumabas na 500. Tama ba, mali? Tama po. Oh. So ganun yon. So basta labas-pasok, nag-a-add to. So it doesn't mean na pagka sinabi natin may 3.9, it does billion. Does it mean na merong 3.9 billion sa loob ng account? Tama mga kabibig, di ba? Ito Ito ha. Hi! Ang mga DDH, sabi nila kawawa ang mga DDS niloloko at may korupsyon na ang mga Duterte, suporta pa rin sila. Mga bobo raw ang mga DDS, mga kulto. Kayo ang mga totoong bobo at kulto. Aber-aber, saang banda sa hearing kanina or kahapon sa committee na sinasabing may korupsyon? Wala naman. Di ba? Sino nagsabi? May desisyon na pala? Ang bobo nyo, di ba? Ang sabi ninyo, ang committee is going to determine kung may probable cause. Again, probable cause. Sinasabi ba ng AMLAC na may corruption si BP Sara? Wala. May mga na-flagged sila pero sinabi ba out of corruption? Wala din. May mga paliwanag ang mga transactions. Kayo ang bobo kasi akala nyo yung 3.92 billion ay kapirahan na ni VP. Oo nga, mga bobo talaga. Total transactions yon, inflow and outflow for 20 years. 20 years yun ha, ang liit. Diba? For 20 years, ang liit ng 3.9 at inflow at outflow yon. Since 2022, nasa 63.8 million lang in and out yan. Naturang lawyers daw, so sa intellectual dishonesty, sabi dito. Nako po, iyan na ang sinasabi natin, kabibig. Ito pa, para alang ang lahat. Sa Pilipinas, ang pag-access sa bank records ay mahigpit na pinoprotektahan. Karaniwan, tanging ang Anti-Money Laundering Council ang maaring mag-inquire ng bank accounts kung may pahintulot ng korte at para lamang sa mga kasong may legal na basihan tulad ng money laundering o kaugnay na krimen. Kaya kung ano man ang pinapakita ni Trillanes ay gawa-gawa niya lang. Ay oo, peke at walang katotohanan dahil ang makaka-access lang ng bank records ay yung may-ari ng account, ng AMLAC, kung may court order. Wala siyang pareho doon. Kaya kung ano man ang hawak niya, gawa-gawa lang niya lang at matagal na niyang eksena, yan lagi namang hindi niya napapatunayan. Tama. So kung na-access ni Trillanes, paano siya nakakuha ng court order? At paano pinayagan ng AMLAC? Ay, nako Ito pa, mukhang makukulong pa pala ang mga Congress na pipirma at ang AMLAC dahil authorized ba yan ng BSP head which under niya ang AMLAC? Hindi ba kayo nagtataka kung bakit biglang umalis si Ombudsman Remulla nung nagsalita na yung AMLAC? Fruit from a poisonous tree. Wala silang court order. Tainted, inadmissible, ginawang public. Pag pinagbutuhan yan sa plenaryo ang mga nag-yes, pwedeng humarap sa criminal 6 years imprisonment, administrative, civil liabilities, sabay-sabay. Kaya mag-isip kayo, mabigat ang penalties kapag nag-violate ka ng bank secrecy law kasama na ang data privacy law. The Supreme Court is watching. Nagpapaniwala kayo sa mga ebidensyang Trillanes. Sama-sama kayo. Halaka, ang pipirma, paano yan, kabibig? So eto si Congressman Bong Sontay para bigyan pa tayo ng linaw. Ito ba yun, Kunwari, nagdeposito ako ng 1 million. Pero hiniram ng tatay ko ang 300,000. Tapos bumili ako ng second-hand car ng 250,000. Binenta ko ang kotse ng 350 at dineposit ko ito sa bank. Bumili ulit ako ng pick-up na truck na 450k. Nabenta ko ng 600k. After 1 month, binayaran na ako ng tatay ko ng 300,000k. Lahat dineposit ko sa bank. Lahat ay ginawa through bank transaction. Total amount in bank, 1,250,000. Sa utak ng HR at DDH, 3.2. Kasi inflow at outflow yan kasi. Transactions yan eh. Kaya yun na pakinggan natin si Of course, alam mo, ano yan? Bong Sontay. Of course, alam mo, ano yan, may chilling effect yan. Dahil alam mo, ang mga investors, both local and foreign,
nag-i-invest sa ating bansa yan because they rely on yung on policies like and laws like the bank secrecy na hindi basta-basta mabubuksan o maipapakita kahit kanino yung mga financial transaction ng isang negosyante ng isang negosyo, business interest. Kung yung po bang mga statement o report kahapon na AMLAC, tantamon po ba yun sa guilt na kanila pong ipinupukol laban kay VP Sara? No. Alam mo, hindi that is not amounting to any guilt na ipinupukol kay Vice President Inday. Kaya clarify natin. At alam mo, nagulat nga ako and I pinoint out ko rin, alam mo, ang bilang na sinimulan nila yung reporting na yan way back noong 2005 hanggang 2025. But I pointed out, an impeachable officer can only be held liable for actions done during the term that she was an impeachable officer. So, kailan ba naging impeachable officer si Vice President Sara? Noong 2022 lang. Dahil noong 2022, doon lang siya naging vice presidente. Now, kung makikita mo, from 2022 to 2025, kung magkano yung transactions, total transaction amount na pumasok doon sa account na sinasabi nilang attributable to the Vice President, mula 2022 hanggang 2025, more or less nasa mga 60 million pesos lang in the span of 4 years. At kagaya ng sinabi ko, hindi ibig sabihin kung may 60 million na transaction, ibig sabihin may 60 million na laman yung account. Tama. Ibig sabihin lang, may worth 60 million na lumabas-pasok doon sa account niya. Correct. Opo, sinabi kasi ni dating Senador Trillanes na ito raw yung matagal niya nang sinasabi laban sa mga Duterte at nabigyan raw kahapon Kong ng kapaliwanagan. Talaga. Sinabi rin ni Congresswoman Jervel Luistro na nauhukay daw nila yung body of evidence Wow. laban kay VP Sara. Ano mo sasabi mo doon, sir? Kay Luistro? Well, alam mo, I don't think that that is the case, ha? Naku, Admar, sorry medyo, alam mo, nawala kayo Opo, Kong, in reaction lang po ninyo doon sa naging statement ni Kaya Congresswoman kung Luistro niya, na alam mo I- ang proseso ng I don't think ganito, that is the transaction. case, Admar, kasi kagaya yung mga sinasabing yung paliwanag ko nga, it is not attributable to any guilt. It does not show any guilt. Now yung sinasabi ni former Senator Trillanes na nahukay niya, whatever ang nahukay nila, alam mo, yung mga data na ibinigay is not verifiable also. Hindi natin alam kung saan nanggaling yon. In fact, Correct. I want to point out, and as correctly pointed out, AMLA cannot just give out yung mga reports na ganun. Sinasabi nila, hindi Tama. naman, hindi violative ng bank secrecy law. It is violative of the bank secrecy law. Ito po, ang- Dahil ang binibigay, ang pinapakita ng AMLA, while hindi nga bangko yung nag-present yan, ang pinapakita are amounts and alleged amounts na ina-attribute nila sa account ni VP Sara. VP Sara Duterte at ni former President Duterte. Pero hindi natin alam kung saan nanggaling, saan nakuha Tama. o yung mga dokumento na sinasabi. And any private document in order to be admissible as evidence should be authenticated first. Walang Correct. authentication na nangyari diyan. Oh. Opo, Kong, sa Wala sa complication. point of view ng nasa business scene, may chilling effect po ba ito, Congressman, itong nangyari, ginawa po ng AMLAC at tsaka itong sa ITR na mukhang gusto yatang pabuksan ng income tax returns, may chilling effect po ba ito sa business industry na nakikita on national TV yung sinasabing weaponization po ng batas? Yes, of course. Alam mo, may chilling effect yan. Dahil alam mo, Wala na. ang mga investors, both local and foreign, nag-i-invest sa ating bansa yan because they rely on on policies like and laws like the bank secrecy na hindi basta-basta mabubuksan o maipapakita kahit kanino
yung mga financial transaction ng isang negosyante ng isang negosyo, business interest. Pero pagka ganyan pala, that anything baguhin, then that carries a chilling effect, MJ. Opo, Kong, magandang umaga. Si Admar po ito, no? Sinabi po ng Korte Suprema sa kanilang dalawang desisyon, kaugnay nga dito sa impeachment, yung unang impeachment ni Vice President Sara Duterte na dapat mayroong due process. Sa tingin niyo po, nasunod ito? Kasi ginigiit din ng Hindi nasunod. chairwoman ng Walang due House process. Committee on Justice na may due process. Simula na mag-umpisa ang impeachment process, panibago dito kay laban kay Vice President Sara Duterte, nasunod ba ito or mas lalong naabuso po? Well, alam mo dahil due process means that yung the other party is given an opportunity to be heard. Now, lagi nga ang sinasabi that we call on the Vice President just to point out na wala siya doon. But you know, the right to be heard also carries it with it the right to be heard and to be present at the correct time. Now, ang preliminaries ang ginagawa namin dyan sa House of Representatives, ibig sabihin yan, we are at the investigation stage to determine sufficiency in form and in substance, and if there is any impeachable grounds. So, yung the right of the Vice President to be present and to confront her witnesses pagdating sa Senado yan. Dahil doon naman yung trial proper. So hindi ibig sabihin na pagka hindi siya nag-a-attend dito sa proceedings sa House, ibig sabihin wini-waive na niya yung right niya to be present at the right time. Possible din po ba na kaya pinagbigyan yung lahat ng mga nag-aakusa dito kay Vice President Sara Duterte kasi tingin nila parang hindi uusad itong impeachment pa Senado? Well, posible rin yun, pero alam mo, as we pointed out, pino-point out ko nga that dapat yung mga usapin nga nung hearing should have been limited to what was contained in the affidavit. Yun lang dapat ang pag-uusapan kung ano nung sinubmit. Pero, alam mo, expanded na yung ginawa Kagaya yung presentation nung AMLAC. Hindi naman nakalagay sa affidavit doon sa complaint specifically kung ano ang mga transactions which were matatawag natin illegal transaction. It was never pointed out doon sa affidavit. Pero ang ginawa, pinag-present yung AMLAC ng lahat ng transaction na pumapasok sa o magiging attributable kay Vice President. So in-expand na. So ito nga yung tinatawag parang fishing expedition. Now, kita mo yung testimony ni Madriaga. Si Madriaga in the early 1990s was convicted for kidnapping. Tapos nung 2020s ulit. In fact, alam ko, ni-raid pa nga yung meron niyang lugar sa Laguna na ni-raid na nahanapan ng mga baril. Tapos noon, ginawa siyang parang star witness sa Kongreso. Parang binigyan ng credibility, polluted source. Under the rules of evidence, sa rules of court natin, sa 132, Rule 132 ng rules of court, alam mo yung mga statements coming from masasabi natin polluted source should be taken up with severe caution na pag-iingatan dahil nga it comes from an untrusted source. Pero ito hindi lang binigyan ng credibility, hinayaan pang i-expand dahil di ba hinayaan siyang mag-file ng supplemental affidavit. Correct. Yung unang affidavit, pinayagan siyang mag-file ng isa pang affidavit na mas pinalawak pa yung unang affidavit na naka-attach dun sa complaint. At saka parang kaduda-duda naman, isipin mo, napakahusay naman itong tao na ito, convicted na ng lower court for kidnapping. Tapos yun, while ito nga napawalang sala yata on appeal, pero isipin mo, naging agent pa siya ng NBI, parang naging agent pa siya ng ISA, naging naging close consultant siya
PRRD. former President Duterte. Diba? Naging Grabe, powerful. consultant siya sa security concerns ng Vice President. Napakahusay niya. Ang dami niyang naging posisyon. Naging Tama. trainer pa siya ng BSPG. Naging trainer ng mga PSPG. Parang ang galing-galing naman niya. So yun, kabibig, narinig nyo ang komento ni Congressman Bong Suntay. Diba, kabibig? O eto pa, may ipaparinig pa ako sa inyo para maintindihan Yan, nyo yung amlak-amlak. Kaya yung sinasabi nila na Hinggan nyo ha. Kaya yung sinasabi nila na mula 2007 hanggang 2025 yata sa bank account ni Sara Duterte na 3 billion transaction, maliit yun. So maliit yung 3 billion na yun kapag ang pinag-uusapan mo ay transaction. Bakit? Papakitaan ko kayo. Yung 2 million, magiging 1 billion 100 million yan. Paano? Sa loob lang ng isang dekada o 10 taon. Paano yun? Hindi nyo kasi nauunawaan ito eh. Kasi ito'y karunungang nakalihim sa hiwaga. Kaya mamaya, pagkatapos niyang hearing dyan, ang magiging bashers na ng mga congressman, lalo na itong si Tere Redon, yung mga bank teller. kasi, di ba? Ewan ko ba? Alam naman ito ni Redon, pero Alam yun na. Pati nga Jinky Lewis, alam mo. pakita natin sa inyo kung paano nangyari yon. Kunwari ako, meron akong 2 million pesos lang. 2 million pesos lang. Ang gagawin ko, i-deposito ka siya sa bangko. Kunwari, nagdeposito ako sa unang araw ng buwan. Diba? Kunwari ay January 1. Sabihin natin, hypothetical lang naman ito, kunwari ay bukas ang bangko ng January 1. Nag-deposito ako. Ang diniposito ko ay yung 2 million pesos ko. So, ang magre-reflect doon sa transaction ay 2 million. Tandaan niyo yung salitang transaction kasi yun ang pinapaulit-ulit nila sa hearing. Transaction. At yung billion-billion, yun ang amount nung transaction. 2 million. Diniposit ko. Yun ang actual money ko On the third day, ay winidraw ko yung 500,000. Kung magkano na lang natira sa akin doon? 1.5 million. Pero yung 500,000, hindi ko siya ginalaw. Hawak ko lang. On the 4th day of January, ibinalik ulit. So may transaction na naman akong 500,000. On the 7th day, naisipan ko na i-withdraw ang 1 million. I-withdraw ko yung 1 million. On the 10th day of the month, ibinalik ko yung 1 million. 12th day, kinuha ko yung 700,000. On the 13th day, kinabukasan, ibinalik ko yung 700,000 ulit. 17th day, kinuha ko yung 1 million. 20th day, ibinalik ko yung 1 million. Kumbaga, kunwari ay every other day ko ginagawa yung mga transaction. Every other day. Diba? On the 23rd day, nag-withdraw ako ng 500,000. Pagkatapos ay on the 27th day of the month, ibinalik ko yung 500,000. Sa isang buwan, nagkaroon ako ng 12 transaction. Mula doon sa 2 million ko, nilaro ko yung 2 million ko. Nilaro ko siya. Ginagawa ito ng marami. Hindi alam ito ng mga tangalista kasi wala naman yung mga bank account. O kaya may bank account isinasangla pa. Kaya sabi ko sa inyo, magiging basher nitong mga congressman na tumamaya, yung mga bank teller. Diba? So sabi ko nga, sa 12 transaction ko sa loob ng isang buwan, ang nilaro ko lang ay yung 2 milyon. Idiniposito ko, tapos yung 1 milyon nilaro-laro ko siya. Kasi baka yung 1 milyon, kunwari, yun ay puhunan ko, pinagninegosyo ko diyon. So, nandun lang siya. O kaya naman naka-idle lang. Pwedeng ganon. Pero ang pinaglalaroan ko lang yung 1 milyon. 1 milyon lang pinaglaroan ko
sa loob ng isang buwan, mula doon sa 2 milyon na idiniposito ko at 1 milyon na nilaro ko, ang magiging record or transaction nun na magre-reflect doon sa aking, sabihin natin na, passbook ko ay 9.4 million pesos. Biro mo, yung 2 milyon ko, diniposito ko, ang nilaro-laro ko lang ay yung 1 milyon withdraw, deposit, withdraw, deposit, or in, out, Total in, out, in, transactions. out, out, am I in on out? Ganon. Ang bobo ko na ng 9.4 mga ano. million. So kung uulit-ulitin ko yan sa loob ng 1 taon, kasi ginagawa yan, magtanong kayo doon sa mga kilala nyo ng mga negosyante, ginagawa nila yan, nilalaro nila yan. Alam nila, hindi ko na sasabihin kung bakit namin, hindi ako pala, bakit sinasabi ng mga ginagawa ng mga negosyante yan. Diba? May diskarte yan, kaya nilalaro-laro nila. Pasok, labas, pasok, pasok. Diba? Ginagawa yan. Sa loob ng 1 buwan, yung 1 milyon na nilaraw mo mula dun sa 2 milyon, umabot ng 9.4 million ang recorded doon sa transaction. Sa loob ng 1 taon, yun ang magiging record nun ay 112 million 800,000. Biro mo, Ganun pala. 1 milyon lang ang nilaro mo, naging 112 million yung transaction. Pero ang actual na pera mo lang, 2 million. Actual na pera mo, 2 million. Pero sa transaction, lalabas 112 million. Yun At pala. kapag ginawa mo yan sa loob ng 1 dekada, ibig sabihin sa loob ng 10 taon, ang magiging transaction mo, di ba? Transaction, yan ang naririnig niyo, transaction, bank transaction. Aabot ng 1 billion, 128 million pesos. So yung labas-pasok, i-add mo pala lahat yan. Ayun pala ang nangyari. Kaya nag 3 point something billion. Pero hindi yun ang specific pera ni VP Sara. Hala, ang bobo ni Ridon. Kasi sabi ni Ridon, bakit hindi na nagtugma ang saliin ni VP Sara sa pera ni VP Sara sa ano ba sa ano daw sa CTR. Ang bubo, di ba? Kaya yung sinasabi nila na mula 2007 hanggang 2025 yata sa bank account ni Sara Duterte na 3 billion transaction, maliit yun. Bakit? Ito nga 2 million lang ang nilaro. 2 million ang pera, nilaro ko lang ay yung 1 million, umabot ng 1 billion 128 million. Yan yung magic. Dapat ang titingnan yung actual amount. Yung nasa actual, hindi ang transaction. Kasi magkaiba ang actual amount na nasa deposito at yung amount ng transaction. Yun pa. Hindi nyo alam yun, mga tangalista, no? Kala nyo, nakapupos na kayo, bida-bida si... Naku po, mali ang paghahanay ng script ni Redon. Kasi akala niya, konti lang ang may bank account. Maraming Pilipino may bank account at lalo na madaming DDS ang bank teller. Mamaya, lagot ka, Redon, mga bank teller ka. Imbis na makakuha kayo ng maniniwala sa inyo. Hindi na. Wala. Baka yung mga sabi nga ay neutral na mga bank teller o kaya mga supporters ni Leni Robredo na mga Pinkyawa kumampi na kay Sara Duterte. Bakit? Sabihin nila, tatangan naman ito ba ito? Di ba tama mga sabihin? Ay, nako. Naunawaan nyo na. Mga salamat. Tangalista at yung mga Pinkyawa na walang bank account. Transaction, hindi yung actual amount. There you go, kabibig. So ito ang komento ng ating mga netizen. Sabi ni ito on your June, whatever is in and output, our outcome, the money is still 2 million. Even how many transactions you have, but it's still the same amount. Kaya ang transaction, ang sinasabi, bobo. Alam niya lang, character assassination yung ginawa nila para matalo si VP sa 2028. Ginagawa ng mga negosyante yan kasi tinitingnan ng bangko yung bank activity, labas-pasok ng pera ng business mo. Lalo na kapag manghiram ka, loan na malaking amount sa bangko.
Ako nga nag-Gcash, naglaro ng pamanalo, balik sa Gcash, panatalo tap ulit. Mga ganyan, sa presento ka na magpaliwanag. Kung di talaga makakagets nito, lapagan po ng PowerPoint. So yun po, kabibig ang ating libak-libak po rin. Naintindihan ko na. Tama nga siya. Maliit lang yung 3 point something billion ni VP Sara. Total transactions pala. Lumabas, pasok. Pero hindi natin alam kung magkano talaga ang totoong pera ni VP Sara at ni Atty. Manscarpio. Yun lang kabibig. Ay, parang bahiya si Ridon yata ito. Bye everyone. See you next time.